Breaking news, US, France at Pilipinas nagsanay puwersa para sa airdrop resupply mission sa West Philippine Sea. China gulat na gulat dito. Samantala, Philippine Coast Guard nagawa na ng hakbang sa nakakamatay umano na pagbaril ng water cannon sa barko ng Pilipinas. Ito ang ating tututukan ngayong araw nito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Hilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, ang airdrop resupply drills na isinagawa umano ng Pilipinas at Estados Unidos at France sa kanilang joint patrol ay isang pagsasanay kung saan umano ang kagamitan ay ini-airdrop mula sa eroplano patungo sa mga tauhan sa ibaba. Layunin nito ang pagpapapadala ng supply sa mga tauhan sa lupa ng mabilis at epektibo sa pamamagitan umano ng paggamit ng eroplano. Sa pagsasanay na ito, ang mga bansa ay nagtutulungan upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga sitwasyon at kagipitan, lalo na umano sa mga teritoryo na may mga limitadong akses sa pamamahagi umano ng supply. Ito umano ay isang mahalagang bahagi ng kanilang paghahanda at kooperasyon sa usapin sa seguridad at depensa. Mga dito, sa nakalat nating impormasyon, napakalaking tulong umano ang airdrop drills na ito na isinasagawa umano ng US, France at Pilipinas sa West Philippine Sea. Dahil sa ngayon, alam naman natin na bawat resupply mission umano ng Pilipinas ay palagi na lang umano hinaharas at hinaharang umano ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas na naghahatid umano ng mga supply sa barkong Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Inaangkin kasi ng China ang isang Scarborough Shoal o ang Ayungin Shoal na kanila daw yan teritoryo kahit pasok pa sa exclusive economic zone ng bansa. Ninanais kasi ng China na ang kinin na yan, kaya hindi umano pinapayagan ng mga barko ng Pilipinas na maghatid umano ng mga kagamitan, lalo na umano ang construction materials para umano sa barkong Sierra Madre. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, iginigiit umano ng China na meron daw silang gentleman agreement ng mga nakaraang administrasyon na tila ba'y bawal daw umano magdala ng mga construction materials sa West Philippine Sea para sa BRP Sierra Madre. Ninanais kasi ng ating mahal na Pangulong PBBM na ipagawa umano ang BRP Sierra Madre para na umanong hindi ito matuluyan mabulok. Subalit ang bansang China hindi ito pinapayagan at ayon pa nga sa bansang China kung ano man daw mga aktibidad o gagawin umano na bansang Pilipinas sa BRP Sierra Madre o sa Ayungin Shoal ay kailangan daw umano humingi ng permiso sa bansang China kahit ay nasa loob ito ng exclusive economic zone ng bansa. Pero ito ay hindi umano pumayag ang bansang Pilipinas. Dahil ito, teritoryo ng Pilipinas at hindi umano ito teritoryo ng China, kaya hindi dapat natin kailangan magpaalam pa kung ano mga gagawin umano ng Pilipinas sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Walang karapatan ng China na diktahan umano kung ano ang gagawin ng Pilipinas sa mga teritoryo nito na pag-aari umano ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ng mga airdrop resupply drills na isinagawa umano ng Pilipinas at Estados Unidos at France sa kanilang joint patrol ay ang pagpapalakas umano ng kanilang kakayahan sa pagbibigay umano ng supply sa mga tauhan sa lupa sa pamamagitan umano ng airdrop. Ito umano ay naglalayo mapabuti ang kanilang pagtugon sa mga sitwasyon at kagipitan at makatulong sa pagpapalakas umano ng kanilang kooperasyon sa usapin ng seguridad at depensa. Sa pamamagitan umano ng pagsasanay na ito, ang mga bansa ay nagkakaroon umano ng pagkakataon na matest at i-enhance ang kanilang pamamaraan sa pagpapadala ng mga supply sa mga lugar na mahirap umano puntahan o may limitadong akses. Ito rin umano ay nagpapakita ng kanilang pagtutulungan at pagkakaisa sa paghaharap sa mga potensyal sa mga hamon at seguridad at depensa. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang pagsasanay na ito ng airdrop resupply drills na isinagawa umano ng Pilipinas, Estados Unidos, France ay may mahalaga umanong kahalagahan para sa bawat bansa. Ang mga pagsasanay na ito ay nagbibigay umano ng pagkakataon sa mga bansa na mapalakas ang kanilang military capability sa aspeto na nagbibigay ng supply sa mga tauhan sa lupa. Sa pamamagitan umano ng airdrop na ito ay nagpapabuti sa kanilang kakayahan na mag-operate sa mga sitwasyon ng kagipitan at magbibigay ng tulong sa mga lugar na mahirap puntahan. At ayon pa nga umano, ang pagsasanay ng airdrop resupply drills na isinagawa ng Pilipinas, Estados Unidos at France ay maaari umano makatulong sa Pilipinas sa paghahatid umano ng supply sa Ayungin Shoal kung saan matatagpuan ang BRP Sierra Madre
Ang pagsasanay na ito ay nagbibigay ng mahalagang benepisyo at kakayahan na maaaring magamit umano ng Pilipinas sa pagtugon umano sa mga pangangailangan sa Ayungin Shoal. Kasi alam naman natin mga kababayan, sa panahon ngayon ay nagiging agresibo na ang mga aksyon ng China para harangin umano ang paghahatid ng mga supply ng barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal o sa BRP Sierra Madre. Kaya ito mga kababayan, napakalaking tulong umano ito ang ginagawa umanong drills na airdrop ng Pilipinas, France at US dahil mas maraming matutunan umano sa sundalo ng Pilipinas sa pagbibigay umano ng mga construction materials o mga kagamitan na pangangailangan umano ng ating mga sundalo na nagbabantay umano sa BRP Sierra Madre. Iyon pa nga rito, sa pamamagitan umano ng pagsasanay nito, ang Pilipinas ay maaaring umano magkaroon na mas mabilis na pagtugon sa mga emergency situation sa Ayungin Shoal o ang pagiging handa sa pag-airdrop ng mga supply ay makakatulong sa pagbibigay umano ng agarang tulong sa mga tauhan sa lugar kapag kinakailangan. Ang mga pagsasanay na ito ay nagpapakita umano ng determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanilang soberanya at teritoryo kabilang ang Ayungin Shoal. Ito ay nagpapakita umano ng kanilang kakayahan at kahandaan na mapanatilihin ang kanilang presensya at suporta sa mga tauhan na nasabing lugar. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita. At ayon umano sa balita, magpapadala umano ng rekomendasyon ang Philippine Coast Guard sa National Task Force for the West Philippine Sea matapos umano gumamit ang China vessel na mas mataas na pressure sa kanilang kamakailang pag-atake ng water cannon sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, nakakamatay umano ang pag-atake ng water cannon ng China sa barko ng Pilipinas. Ayon umano sa tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si G. Tarilla, ay nagsabi umano na ang China Coast Guard ay gumamit umano na humigit kumulang 200 pounds per square inch ng pressure na nakabaluktot sa mga metal na riyas ng isang barko ng Pilipinas. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, nagtamo umano ng pinsala ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Bagakay sa isang bahagi umano na superstructure nito. Samantala, ang sasakyang pandagat naman ng BIPAR o Bureau of Fisheries Aquatic Resources na BRP Bangkaw na 3 bisis din umano binangga ng Chinese vessel ay nagtamo umano ng pinsala sa heating, ventilation, air conditioning, electrical navigation at radio system, superficial hull. Naangkin kasi ng China ang buong halos South China Sea. Kaya ganito na lang umano ang pag-aangkin nito sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dahil halos mga kalapit na bansa nito ay kalaban umano ng China dahil umano sa mga strategy nito na pag-aangkin sa mga teritoryo na mga kalapit nito bansa. At ayon pa nga umano sa nakalat nating informasyon, sinabi umano ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na walang legal na batayan ang mga claim ng China. Gayunpaman tumanggi ang Beijing na kilalanin ang desisyon umano ng arbitral ruling noong 2016. Kaya ngayon, gumagawa umano ng sariling batas ang China, hindi umano sinusunod ang angklos. Kaya ngayon, sinasalahula na lang ang soberanya ng bansang Pilipinas. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa iyong panunod at pakikinig.